Good day mga ka-backyard. Welcome po sa aking backyard, no? Since na umulan, so yung mga puno dyan is nagkakaputol at ngayon po ay masama rin yung panahon dito sa atin. Bali, dalawang beses po kasi yung straight na ulan, kaya yung mga manok natin dito ay yung iba ganun. Nagkakaroon sila ng stress kasi nga uminit tapos biglang umulan, no? So nagkakaroon yung stress yung ating mga alagang manok, kaya dumaganon sila. At yung pinaka malaking iniwanan dito sa akin ng ulan, eto, basura. Yan yung mga basura na yan. So lilinisan natin yung mga basura natin at at same time magbabacteria flushing tayo dito sa paligid or magdi-disinfect. Kasi po pag tag-ulan, talagang yung mga bacteria ay nandyan lang po yan bumababa at hindi po sila mamamatay kung hindi tayo gagamit ng disinfection po, no? Hindi po mamamatay yung mga bacteria pag hindi po tayo gamit ng disinfect. Ano ba yung pang disinfect na gagamitin natin? So yung gagamitin natin is yung simple lang, yung mura at makikita kahit saan na pagdidisinfect. Pero bago yan ay lilinisin muna natin yung mga basura nito. Nito mga ka-backyard ay lilinisin muna natin ito. Yan, para sa ganun malinis. Ito nga pala yung sodas ko. Ito yung mga basura ng binili ko ng page. Ito naman po yung mga dumi ng manok, no? Yung mga nakolekta ko dito. Ayan. So lilinisin natin yan at ilalagay natin dito bago tayo mag disinfect sa ating mga alaga. Yan yung ating mga alaga, no? Yan. Yan. Tapos magpapakain tayo sa kanila pagkatapos ng disinfection. Yon, para sustainable yung ating backyard na hindi tayo magkakaroon ng sakit. Yung pinaka iniiwasan natin sa ating backyard o kaya sa ating manukan is yung magkasakit yung ating mga alagang manok. Mahihirapan tayong gamutin yung ating mga alagang manok. Kaya magpi-prevention tayo dito sa ating mga manok, no? So yan yung natin mga backyard. Bago yan, ito, linis muna tayo dito. Daming basura mga backyard. Next, yung dumi. May mga kahoy pa tayo dito mga kabakter. Ito, lalagay natin dito.
Nalagyan natin ito ng bago. Up. Ito yung isang paraan mga kabakod na hindi basta-basta mangangamoy yung inyong manukan pag nilagyan ito. Kasi isa sa mga problema natin is ito, yung ganito, yung puti o yung dumi nila, no? Ayan yung isa sa mga problema natin kaya nangangamoy. So ito mga kabakyard ay hindi pa naman masyadong puno, kaya hindi na muna natin kukunin. Hahaluin lang muna natin ganito. Ayan. Kasi hindi pa naman siya masyadong puno. Babalik na lang natin. Yung gagawin pala natin dito mga kabakyard is ganito na muna natin. Hindi pa naman ganun kadami at wala pa naman amoy. Sa tulong ng sodas ay ma-minimize natin yung amoy ng kanilang dumi. Kasi paglaglag ng kanilang dumi ay dito siya ay hindi na mababasa. Sa tulong ng sodas kasi ay papatayuin ng sodas yung kanilang dumi. Kaya sa ganun ay hindi siya magbabaho. Yan yung isa sa mga problema natin in terms po tayo po ay magmamanukan yung dumi. Di ba po? So doon po tayo sa kabila. Ito po yung baba niyan po. Yan yung kailangan nating linisan. Ito. Yan, isa sa kahabo na to. So, ito mga kabakyard yung okay. Pasensya nyo na yung pabo natin. So ito mga kabakyard ay kukunin natin kasi ito ay marami na ano. Talagang ito po ay 4 na araw na hindi ko nalinisan. Kaya ganito yung sitwasyon niya. Yan. Pag may sodas po ay walang hindi masyadong mangangamoy kahit 4 na araw na pag di na linisan, pero kailangan natin linisan talaga. Dala po ng liniwasan natin yung ammonia. Yung ammonia po kasi nanggagaling sa mga dumi ng ating mga manok at pag nalalanghap nila yon, doon sila po nagkakasakit. Pagkatapos na nito, mag-disinfect tayo mga kabakyard. Okay. Yun. Tapos lalagyan natin ng panibagong sodas para bago na ulit, no? At yung kagandahan dito, after 3 months, mabubulok siya, pwede na natin gawing organic fertilizer.
Okay, ito na mga kabakter yung panibagong soda. Kinuha natin dito sa sako. Bali i-start lang natin dito na kakalat siya. At yun, every morning, hahaluin na natin sila ng dumi ng manok. At same time, mahahalo na yun every time. Ito yung isang pamaraan para maiwasan natin yung mabahong amoy sa ating mga alaga. Pag wala pa kayong sudas, maaaring gagamit kayo ng ipa. Yan, ipa, maganda yung ipa din. Lahat po na matulungan na manok na doble ay nilalagyan ko po. Ito, no? So, ayan mga kabakyard yung nilagay nating sudas. Ayan. Kung makikita nyo, bago na yan. Yan yung mga manok natin sa taas. Yan. Bago na talaga to na sodas. So yung gagawin natin pag umaga, gagamit tayo nito. Pag may dumi, ihahalo lang natin ganun. Para yung dumi ay pupunta sa baba at yung panibagong sodas na naman ay mapupunta sa taas. Gagawin po natin yun every day. No? Umaga o hapon, basta magalaw niyo yun. Para sa ganun yung dumi na nasa baba ay hindi siya mangangamoy para yung bago sa taas naman. After alam nyo na po na medyo kailangan ng palitan is papalitan nyo na yung sodas. Okay po. Lahat po niyan ng mga nasa taas, kahit yung nasa baba, nilalagyan ko yan. Hinahalo ko rin. Tapos dito ko nilalagay sa sako. Ito yung sodas natin. Ayan. Pag wala kayong sodas, pwede naman yung ipa ng palay. Ayan. Ayan. Kahit dito yan mga kabakyard, nilalagyan ko yan. Kahit yung ito na pa-slide, yan, nilalagyan ko pa rin yung sodas para mabilis mag-slide yung mga dumi ng ating mga alaga manok. Ngayon, edi mag-disinfect na tayo. Okay mga kabakyard, yan po ay ito yung gagamitin natin from disinfect o kaya bacteria flushing. Sa nakakalam, ito po ay Sunrox. Bakit Sunrox? Hindi pwedeng gagamit tayo ng iba na pang disinfect. Si Sunrox po kasi ay ito na po yung isa ngayon sa mabisang pang disinfect. Lalo na po during COVID-19, ginamit po si Sunrox na isa sa mga disinfectant o kaya disease. Kasi sa Sunrox, sa kanyang likod, 99.9 antibacteria protection. Tapos meron siyang kill diseases caused by bacteria and viruses. So ito siya at pwede din siyang deodizer. Remove, touch, skin, and dirty. Also, ganun siya. Shorten cleaning time. Okay, shorten cleaning time. Kapag maglalaba ka, lalagay mo lang ng konti. So, mabilis siyang matanggal yung mga mancha. No? Kaya ito yung gagamitin natin, disinfect dito sa ating backyard. Kasi nga, mabisa na rin ito. Hindi na natin kailangan bumili pa ng iba at saka yung matataas na klaseng chemical para lang pang disinfect. So, meron tayo dito, ito, yung pang spray, mabibili nito sa TikTok, Lazada, Shopee. So, yung gagawin natin dito is sa 1.5 na tubig para mas mabisa is 4 cups. Kasi disinfect tayo, hindi tayo 4 cups para mabisa. Disinfect gamit yung
Then, okay. Dan po natin, yun, paligid po yung i-disinfect. Dito sa mga dumi ng ating mga alagang manok is pwede natin gamitin, especially dito kung saan dumaan yung ulan. Sa baba ng mga dumi ng ating mga alagang manok, kailangan natin i-disinfect. Pwede din natin silang spray direkta sa ating mga manok. No, wala pong yan, side effect. Pinapainom nga natin to sa ating mga manok, no? Dito sa loob nito. So yun mga kabakyard, lahat po sa paligid po natin di-disinfect natin, lalo na po dito para mawala lahat ng bacteria caused by na cause ng bacteria. Meron pa tayo dong mga alagang manok, so lalabas tayo. Yan. Siyempre bacteria flushing din tayo dito. Labas loob dito sa labas. Kasama na rin dito. Ano tayo ditong pantali. Kahit sa paligid mga kabakyard, kailangan to. Yan mga kabakyard. Balik tayo sa loob mga kabakyard. So, di ba maganda yung nilagay nating sodas, malinis. At the same time, mag-spray tayo dyan. Yan. Spray tayo ng Zonrox antibacteria for prevention sa mga sakit ng ating mga alagang manok. Kasi pag hindi po tayo mag-prevent ngayon, kailan pa ba tayo gagawa pag nagkasakit na yung ating mga alaga? So pag nagkasakit sila, siyempre mahihirapan na tayong gumamot sa kanila. So habang wala pa silang sakit, ay prevention tayo. Kasi
tulad nga sa kasabihan is prevention is better than cure, no? Yan. Sprayan natin yan yung dumi nila. Lahat doon. Yan. Prevention is better than cure. Bakit kailangan natin mag-disinfect? Kasi po umulan, nandito po lahat ng mga bacteria. Hindi po natin alam kung sila po ay good bacteria o kaya bad bacteria. Ito nga palang naipon ko sa mga rima. Yan yung rima o yung brood fruit sa English. Brood bed fruit pala. Tinapay na prutas Ayan. So nakita niyo dito nakaraan ay marami siyang puno. So pinutulan ko yung maabot ko lang. Ayan yung mga bungang lalaki. Pinugulay po ito at yung hinog po ay niluluto sa asukal na may gata. So ayun mga kabakyard, no, halos hindi na naubos yung 1.5 na tubig na ginamit natin for disinfection. At yun, nakalat na natin yung pag-disinfect dito sa ating backyard gamit yung pang spray na ito, no. Yan. Gamit yung pang spray na ito, parang 40 pesos, 50 pesos. So ayan, gaganituhin mo lang and then spray ka na. Yun. So hindi naubos yung 1.5 at yung nagastos natin dito is 4 lang na cup ng Sunrox. Nagdi-disinfect tayo. Nagdi-disinfect po tayo dito sa ating backyard is twice a week. Para sa ganon may iwasan talaga natin yung sakit na papasok dito sa atin, no. Twice a week is very good na po yan. So ayan, tapos na po tayo mag-disinfect. At ngayon naman po, ay magre-ready tayo ng pakain ng ating mga alagang manok, no. So yung i-ready natin, meron tayo doong balat ng saging. Chachop natin yung balat ng saging para sa ganon ay makaka-laser tayo sa feeds na ipapakain natin sa kanila. Kasi yung asawa ko kanina is nagbenta siya ng kumbo o kaya yung turon. So yung balat ng saging sayang itapon. Kaya gawa natin ng paraan para mapakinabangan at hindi natin kasi yung balat ng saging maganda po papakain yan sa ating mga alaga. Mga kabakyard, ito yung balat ng saging na sinasabi ko. Ito po ay fresh na balat ng saging na hihiwain natin para ihalo natin doon sa pagkain ng ating mga manok. Yan. Fresh po. Kahit hindi po nilaga, pwede po ito. Bago pa lang pala kayo nagpapakain sa inyong mga manok is kuntuin nyo muna. Maramihin nyo muna yung feeds. Pag nasanay na po sila ay pwede nyo na pong i-50%. Tanda po natin yung hiwa po natin dito is pino. Para sa ganon, yung ating mga alagang manok ay tutupain. Yan. Ito yung papakain natin sa kanila. Yung mahirap lang talaga dito, kailangan mo talaga maglaan ng oras para dito sa paghihiwa. Yung gagawin natin ay chachapin natin ito lahat, tapos yung kalahati lang yung papakain natin. Yung kalahati ay para bukas. Yan. Pwede na ito. Yan.
ganun siya kapino. Ihahalo natin dito sa leftover na kanin. Alright mga kabakyard, ito na yung mix ng saging. Yan, saging mix sa kanin at minix natin sa mais na may inner tone. Ito yung papakain natin sa ating mga alaga ngayon. Ayan mga kabakyard, no? Ito yung ating mga silky chicken na mga lalaki. Yan, puro po yan lalaki. Sinitrate ko po yung lalaki sa babae kasi yung mga lalaki ay nahuhuli sa pagdating sa pagkain na ubos ng mga babae. Yan, gutom na ba kayo? Ipakain tayo sa inyo. Yan. Oh, ubos na mga kabakyard. Yan. Oh, ayan. Meron pang hindi na pakain. Ito kasi yung pinapakain pa natin dito ay crumble. Ito naman papakain natin dyan is yung ganito din kasi naubos. Kunti pala yung chinapo. Dito pa lang kasi yan o, ubos na o, linis na o. At saka yan pa, linis na. So, kuha ulit tayo ng panibagong pagkain. Ayan, ito malapit na rin malinis o. Mga kabakyard, no? Ay tapos na po tayo magpapakain, pero ito dinagdagan natin ng pakain kasi naiitlog ito, humihirit na ng pagkain. So ayan na, at ito din
ubos na rin yung pagkain nila. Ito din. Bali ito ay pinapakain ko pala dito is crumble pa rin, no? Crumble grower o Galimax 2. Yan sila. Tapos ayan yung mga kumakain pa. Okay. At dito ay yan. Ubos na rin yung kanilang pagkain na nilagay natin sa baba. Ayan. Tapos ayan din, kumakain pa. So merong ibang ubos na at meron din namang hindi pa. Ito, wow, ang linis mga kabakyard. So nilagyan natin dito, ang linis, ubos na ubos yung pagkain. Dito naman sa labas yung nilagay natin. Ayan, kayo nang humusga. So wala pa nga ilang minuto, ubos na. Ito nga pala yung mga Buff Orpington natin. Ayan yung mga kulay gold is Buff Orpington yan. Merong dalawang Rhode Island Red dyan nakahalo. Merong native na nakahalo dyan. Ayan yung dalawa. Yung ayan at saka yan yung native. Ayan. Dito din. Silipin natin. So ayun yung plakainan. Wala na rin naman. Ayan. So ayan mga kabakyard, no? Ubos na yung natin. Nilagay natin na pagkain. Yan. Yan ang linis ng ating baba. Wala pa kasing yan. Dumi. Hindi kasi nakapag-iti. Okay, so ayun mga kabakyard, no? At salamat na pala sa mga bago nating subscriber at sa mga lahat nating mga subscriber at saka sa mga bagong subscribe. Huwag niyo pong kalimutan na parati pong suportahan yung ating mga ginagawa dito sa ating backyard. At kung nagustuhan niyo po yung mga ganitong content at may mga comments po kayo, huwag niyo pong kalimutan din mag-comment sa baba. At kung may tanong kayo, sasagutin po natin yan. Pero bago po yan, kung nagandahan po kayo sa ating content ngayon, huwag niyo nang pakalimutan paki-like ng ating video. At sa mga bago po, pag-subscribe na lang po. At huwag niyo pa nakalimutan bumisita sa ating FB page, My Backyard TV din po. Doon po sa FB page natin, mag-upload po tayo ng mga random video. Pero dito sa ating YouTube channel, siyempre, about po urban farming. At huwag niyo po kalimutan bumisita sa aking TikTok account. Meron po akong TikTok shop doon, Run Stop Tackle po. Yan po yung aking TikTok shop. Affiliate po ko doon sa TikTok. At huwag niyo pong kalimutan doon bumisita po, Run Stop Tackle po. Yan po. Okay, so hanggang dito na lang mga kabakyard, and God bless.